Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Komentuhan po natin mga katambay. Talagang dito po sa binagoongang Pilipinas ay hindi po tayo makakuha ng kaginhawahan habang nanunungkulan po yata ang Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Never tayo makatikim man lang ng ginhawa sa kanyang panunungkulan. 3 taon na po. Never po tayo nakaramdam ng pagbabago na sinasabi niya po. Dahil po sa nakikita po natin, nakikita ko po, mas pinoprotektahan po ng Pangulong Marcos yata ang mga oligarko kisa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo lang mahihirap. Mas pumapabor po yata siya mga kabayan. Dahil dito po sa komento natin, ibang klase rin po. Oligarko na naman po. Pero hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte, siya lang po ang kauna-unahang presidente, di po ba, na binangga lahat ng oligarko. Pero ngayon po sa binagoong Pilipinas, protektado po ang oligarko mga katambay. Biruin nyo po, wala na pong lubay ang taas po ng kuryente natin mga katambay, ang Meralco. Pero binigyan pa ng reward ng Pangulo yata dahil po hinabaan pa ang extension ng kanilang prangkisa mga katambay. Ibang klase po ang ating Pangulo. Talagang hindi po pala talaga makamahirap yata. Maka-oligarko po pala ang Pangulong Marcos. Laging pumapabor po sa mayayaman. Hindi po sa kapakanan na naghihirap ng mga Pilipino, mga taxpayer. Ito po, umpisahan po natin mga katambay. Epektibo na simula ngayong buwan ang panibagong dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Kung magkano, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kasabay ng pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, ang pagtaas din ng konsumo at demand sa kuryente. Kaya ang Meralco nag-abiso sa kanilang mga customer na tataas ng 72 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Ibig sabihin, kung kumukonsumo kayo sa bahay ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan, maglalaro sa 144 pesos hanggang 360 pesos ang madaragdag sa inyong electric bill. Paliwanag ng Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag singil ang pagtaas ng generation charge. Dahilan ng pagtaas ng kabuang singil ngayong buwan ay ang pagtaas mula sa wholesale electricity spot market or WESM. Tumaas ng 3 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Bukod sa generation charge, tumaas din ang transmission charges. Kaya ayon sa Meralco, mas malaki pa sana sa 72 centavos ang dagdag singil ngayong buwan kung hindi pinag-utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ng Meralco ang sobra nitong nasingil sa nakalipas na halos 2 taon. Tansya ng Meralco, mararanasan ang peak demand ng kuryente sa Mayo kung kailan kasagsagan ng tag-init. Lalo't mas marami ang gumagamit ng appliances tulad ng electric fan at aircon. Dahil sa inaasahang dagdag na gastusin, masama ang loob ng tinderang si Charis. Lalo raw mababawasan ang kita sa kanyang tindahan. Mababawasan yung, halimbawa kung may ipon, ganun. Tapos, mapupunta lang po sa kuryente. Payo naman ng Meralco, gumamit na lang ng appliances na matipid sa kuryente. Maaari rin daw bisitahin ang kanilang website para sa kanilang energy cap. Yeah, mga tambay, may payo naman po Meralco mga tambay. May payo naman po, magtipid mga tambay. Ito naman po ang reward. Nagbigay naman po ng reward ng Pangulo dahil nagtaas po ng kuryente. Ito naman po. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig ng Sandali lang po. Iset ko po lang po. Ayan po. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig ng prangkisa ng Meralco na ang 25 taon o hanggang 2050. Makatutulong ito sa pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura at energy solutions para sa kaunlaran ng bansa. Nagpapasalamat ang kumpanya sa suporta ng Pangulo at ng Kongreso sa pagpapasa ng panukalang batas. Nangako rin ng Meralco na patuloy itong maglilingkod ng may kahusayan, inobasyon at malasakit sa mamamayan. Nakita niyo po ang mga Kongreso, mga Senado, ang institusyon ng Kongreso, katulong po ang Pangulo.
Yun mga tambay. Grabe po ano, talagang protektado po ang Meralco mga tambay. At ang Meralco naman daw po ay magsiservisyo po ng maayos at magandang serbisyo daw po ang ibibigay sa atin mga tambay. Maganda po ba? Kay hirap-hirap na ng buhay, kay mahal-mahal na po ng bilihin, pero pinapatay ka unti-unti mga tambay. Hindi naman po pwedeng wala kang kuryente. Lalo kang mamamatay. Lalo-lalo na sa init, di ba? Balik tanaw po natin ng Pangulo mga tambay. Magkaiba po sila. Yung Pangulo po ngayon, protektado po, pati po ang mga Kongreso, Senado, protektado po ang mga oligarko, di umano. Pero bukod tangi po, ang dating Pangulong Duterte. Ibalik tanaw po natin yung panahon po ni dating Pangulong Duterte kung paano po siya maglingkod sa atin ng 6 na taon. Ito po. Duterte lang naman ang king kauna-unahang Pangulo na walang pag-alinlangang pumuna sa namamayagpag na oligarkiya na humahawak ng malaking impluwensya sa bansa. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipid. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Isa sa mga pinunteriya ng Pangulo ay ang bilyones na utang ng mga malalaking kumpanya sa bansa na dekada nang hindi nababayaran. Isa sa mga ito ay ang Filipino-Chinese tycoon na si Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines. Lucio Tan has almost billion $30 billion. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ngang maisapubliko ni Duterte ang naturang bilyones na utang ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan, binigyang palugit ng Pangulo ang kumpanya ng 10 araw para bayaran ang pagkakautang. Bagay na binantaan pa itong ipapasara ang mismong airport na ginamit ng PAL kung sakaling di ito mabayaran sa loob ng 10 araw. Bagay na tanging si Duterte lang ang nakagawa ng ganong banta sa kumpanya dahilan sa tila pangalampag nito. Kung kaya't bago pa man sumapit ang ibinigay na palugit ng Pangulo, kaagad ng binayaran ng mismong PAL ang bilyones nitong utang. Bagay na ang pera namang isinauli sa bayan ay siyang ginamit namang pondo sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon. Hindi rin nakatakas sa paniningil ng Pangulo ang Mighty Corporation na ayon pat umabot na rin umano ng bilyong-bilyong halaga ang utang ng korporasyon sa pamahalaan. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang naturang bilyones na halagang ibinayad ng Mighty Corporation ay tumatak bilang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa. At ang halagang ang nabawi ng pamahalaan ay siyang ginamit para pondohan ang naturang Ormoc Rehabilitation matapos niyanig ng 6.5 magnitude na lindol at ang mismong Marawi Rehabilitation na naging sentro ng digmaan taong 2017. Isa rin sa pamilyang oligarchs na binantaan ng Pangulo ay ang pamilyang Lopez na may hawak ng giant network na ABS-CBN. Say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. At nang dahil nga sa tila pagpakatigas ng pamilyang Lopez na bayaran ng umano'y bilyones ring taxes sa gobyerno, dito na tuluyan ngang hindi na rin yun ng Congress ang prangkisa ng ABS-CBN at tuluyang nasara taong 2020.
Bagay na hindi rin nakatakas ang pamilyang Ayala at Pangilinan na nagmamay-ari at kumukontrola ng Maynilad at Manila Waters na siyang nagpapahirap umano sa milyon-milyong Pilipino sa kamay nilaan. Una nang kinasuhan ng dalawang kumpanya ang mismong gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa bansang Singapore sa kadahilanan na nalulugi umano sila ng dahil sa hindi pag-aproba ng gobyerno sa pagtaas ng singil sa tubig. Bagay na naipanalo ito ng kumpanyang Maynilad at Manila Waters kung saan pinagbabayad ang gobyerno natin ng 7.4 billion sa Manila Waters at 3.4 billion naman sa Maynilad. Bagay na talagang pinalagan ito ni Duterte at isiniwalat ang naturang kontratang ginawa ng mga ito na umano'y pabor lamang sa mga negosyante. At bilang pagtugon, gumawa ng panibagong kontrata ang administrasyon kung saan may bantang bilin si Duterte kung sakaling di ito mapermahan. But I tell you, you better sign the contract because it's good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water. Isa rin sa talagang naging legasiya ng administrasyon ay ang tinaguriang Build program nito kung saan inaprubahan ni Duterte ang mga malalaking proyekto at infrastruktura ng bansa na matagal nang nakatengka. Isa sa naisakatuparan ng administrasyon ay ang matagal ng planong Metro Manila Subway na may habang 33 kilometers at may... Nakita niyo po mga tambay, yung pagiging leader. Kauna-unahang bumangga po yan sa oligarko. Pero ngayon po, protektado po ng binagoongang Pilipinas ang mga oligarko. Sino po ba may-ari ng Meralco? Di po ba Pangilinan? Di ba nagka-problema po ang Pangilinan noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Gobyerno pa magbabayad, samantalang yang tubig na yan ay galing yan, umpisa. Sino po ba nagpagawa niyan? Ang ating mga dam. Di po ba taxpayer? Mga kabayan. Kaya po ito pa po mga tambay. Ang tanong po natin, meron din pong issue May issue rin po ang pamilya Marcos sa estate tax. Sa estate tax po, nagbayad po kaya ang pamilya Marcos ng napakalakihing halaga? Hindi po bababa sa 203 billion ang kanilang estate tax. 203 billion. Nabayaran po kaya ito? Ito po, meron din po issue sila sa tax ang pamilya Marcos. Ito po, pakinggan po natin. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nag-usisa sa Bureau of Internal Revenue kung bakit hindi pa nasisingil ang estate tax. Sa Talk to the People, sinabi ng Pangulo na kapos ang pondo ngayon ng pamahalaan dahil sa pandemya sa COVID-19. Gayunman, hindi tinukoy ng Pangulo kung sinong partikular na politiko ang pinasisingil kaugnay sa estate tax. Tanging ang pamilya ni Unity Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inahabol ngayon ng BIR dahil sa hindi nabayarang 203 billion pesos na estate tax. Sa taxation natin. So, ang gobyerno can only prod. Nandiyan yung BIR. So, tanongin natin yung BIR, bakit hanggang ngayon hindi na kolekta yung estate tax. Matatanda ang iba't ibang grupo na ang nanawagan sa BIR para himukin ito na kolektahin na ang 203 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. Maging si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ay nakiisa na rin sa pagkalampag sa gobyerno. Birayin niyo mo mga tambay, Grabe. Pangulong Grabe, estate tax po yan. Hinahabol po yan ng BIR. Hindi po natin alam kung yan po inabayaran na ng pamilya Marcos. Ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte. Yan, 203 billion pesos po ang pagkakautang po sa estate tax ng pamilya Marcos, mga katambay. Pamilya Marcos. Yan po ay umuugong po yan. At sana nabayaran po nila yan. Napakalaking pera po yan. 203 billion, mga katambay. Kaya nga po mga katambay, yung sinasabi ko nga po sa inyo, komento ko po, hindi po tayo makakakuha ng kaginhawahan kahit kakarampot. Kahit gabutil ng munggo, gabutil ng asin, gabutil ng bigas, hindi po tayo makakakuha ng kaginhawahan. Dito po, di umano sa binagoongang Pilipinas. Dahil po protektado po nila sa panahon ngayon
ang mga oligarko. Ang mga negosyo ng oligarko ay puro po pumapabor po. Halos ang mga desisyon pabor sa mga oligarko ang ating gobyerno sa bagong o binagoong Pilipinas. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Nakita po, no? Grabe, no? Dire-diretso, napakadalas na po. Ilang beses na po nagtaas ang Meralco. Ang tubig, ganun din po. Pero, ang solusyon, pinalawig mo pa ang prangkisa po, mga tambay, ng another 25 years ang franchise extension ng Meralco. Nakabigay po ba ng kaginhawahan sa atin ng Meralco? Sa hirap ng buhay, sa kakarampot na kita, napakamamahal na bilihin. Pero ang tinutukan po ng pamahalaan ay ang proteksyonan po ang mga oligarko. Ibang-iba nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Lahat po sila ay nagbabayad po ng tamang buwis. At yung mga hindi po nila binayaran ay kailangan pong masingil at nasingil po. At yung mga hindi nagbayad ay pinarusahan. Katulad po ng ABS-CBN. Hindi po nagbayad ng kanila pong pagkakautang sa bansa, sa gobyerno. Ano po ginawa po sa kanila? Pinarusahan po. Tinanggal po ang prangkisa po ng kanilang istasyon. Di po ba? Kaya hindi na po sila nakapag-broadcast sa ating bansa. Ganyan po ang kailangan natin, Presidente. Makabayan, maka-Pilipino, maka-taxpayer. Ang pinuprotektahan po ay taxpayer, hindi po mga oligarko. Yung mga oligarko po, mayayaman na yan. Trilyon-trilyon na po ang pera niyan. Bilyon-bilyon. Daang milyon na po. Ang pinakabarya lang pera niyan daang milyon. Di po ba? Pero iba Ganyan po ang sinapit po natin nung makapasok po yata ang binagoong ang Pilipinas sa ating bansa. Hanggang kailan pa kaya tayo magtitiis, mga kabayan? Hanggang kailan pa kaya? Puro pahirap, pasakit. Ang dadaanin po tayo saan? Sa ayuda na may korupsyon pa. Laganap na korupsyon daw yan. Mismo, nagpatotoo dyan. Si Mayor Magalong, napakarami pong binulgar si Mayor Magalong pagdating po sa ayuda. Di po ba? Kaya po napakarami po nating pinagdadaan ng pasakit. Napakasakit na po sa ating bulsa. Napakasakit pa sa ating ulo, sa ating dibdib. Naalalahanin, lalong-lalo na pag dumarating po ang ating mga bayarin na ganito po, patuloy na tumataas. Pero ang isasagot lang sa iyo ay maglilingkod sila ng maganda at maayos sa paglilingkod. Pero sa kabila nun, pinapatay naman po tayo sa gastos. Dahil patuloy ang kanilang pong pagsasamantala po sa mga Pilipino yata. Never pong malugi yan. Kailan po ba nalugi ang Meralco? Tubong lugaw nga po yan. Parang tubig, tubong lugaw. Di po ba? Malulugi po ba yung tubong lugaw? Sige nga. Ibang klase itong ating pamahalaan ngayon. Protektado ang mga oligarko. Unbelievable. Imbis na pag-aangin mo ang problema ng mga Pilipino, napakamamahal na ng bilihin. Tapos dadagdag na naman ngayon. Ito na naman, panibagong pagtaas na naman. Tapos, mababalitaan mo. Dinagdagan mo pa, inextend mo pa ng another 25 years ang prangkisa o franchise ng Meralco. Tapos, nakakasingil kaya ng tamang buwis ngayon ang gobyerno natin? Katulad kaya nung ginagawa ng dating Pangulong Duterte na tinututukan ang mga oligarko, ang mayayaman na magbayad, sinisilip ng gobyerno kung tama bang magbayad sila ng buwis. Ngayon kaya nasisilip, mga kabayan? At ang tanong din po ni Kamanong, bayad na rin kaya ang estate tax ng pamilya Marcos na 203 billion? Ayon na po yan nung administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. At syempre po, naka-audit na po yan sa BIR. Nakalista na po lahat yan. Kailangan na lang po magbayad sila sa BIR. Ang tanong po natin ngayon, absuelto na kaya sila dyan dahil sila po ang nanunungkulan?
Na hocus-pocus na kaya, di umano? May hocus-pocus na kaya nangyari? About po dyan sa estate tax na 203 billion. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung nag-extend pa ang panunungkulan ni dating Pangulong Duterte at tumagal pa, baka po nakasingil po siya sa pamilya Marcos noong mga panahon na yon. Baka dahil kailangan po ng pera nung panahon po ni dating Pangulong Duterte dahil lalong-lalo na nung dumating po ang pinakamalaking naging problema sa ating bansa, di ba? Ang pandemya. Napakarami po nating pangangailangan ng mga panahon na yun. Kulang na kulang at kinakapos tayo sa pera. Kaya lang natapos na po ang termino ni dating Pangulong Duterte. At hindi na po ito yata natutukan ng BIR magmula nung mapalitan na po ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Dahil mismo ang sisingilin ay siya na pong Pangulo. Paano po sisingilin ng isang BIR ang Commander-in-Chief? Dahil mismo siya po ang naglalagay ng pinaka-head niyan. Siya po ang nagtatalaga, nag-a-appoint sa BIR kung sino ang gusto niya ilagay riyan. Di po ba? Paano mo sisingilin yun? Kaya yan po ang malaking tanong po natin. Nabayaran kaya? O nagkaroon kaya ng hocus-pocus? Kaya nakakalungkot po, no? Pagka mababalitaan mo na ganito po, mga katambay, hindi po pumapabor sa mga mahihirap, sa middle class, ang mga desisyon, ang trabaho ng Pangulo natin, hindi po pumapabor sa mga mahihirap, sa mga middle class na mga Pilipino. Wala po tayo nakikita, mga tambay. Wala. Talagang hirap na hirap po ang ating gobyerno dahil nga po hindi po yata siya mahirap. Yun po ang malaking tanong Makamahirap po ba? May concern po ba sa mahihirap ang Pangulo? O may concern po siya sa mga yaman ng mga oligarko? Ang tanong, oligarko rin po ba ang Pangulong Marcos? Isa rin po ba silang mga oligarko? Kaya po sila magkakakampi kaya? Di umano? Nakakagulat lang po. Yan po ang naranasan po natin, mga kabayan. Napakarami pong issue ng korupsyon. May issue pa ng pulburon, pamumulitika. Ngayon, kahirapan. Kumpleto po. Ito pong administrasyon ng Pangulong Marcos ay kumpleto po sa lahat. Kumpleto, Ricardo po. Dinala po tayo sa napaka-perfect na panunungkulan po ng administrasyon. Meron na pong involvement sa droga. May involvement po sa laganap na korupsyon. Involvement sa napakatinding pamumulitika sa pamilya Duterte. At siyempre po, involvement sa lahat na may protection po yata sa mga oligarko di umano. At nahandyan pa ang makakaliwang grupo, mga kababayan. Protektado. Kaya po, mahal na mahal po. Minamahal po ng mga oligarko ngayon ang Pangulong Marcos. Mahal na mahal. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Galit na galit po sa kanya ang mga oligarko. Di kaya? Dahil napakaraming pera po nila isinuka, ibinalik sa gobyerno ng napakahabang panahon. Di po ba? Pero ngayon, hindi po tayo makakakita ng ganyang klaseng panunungkulan. Never natin makita yung ganyang klaseng panunungkulan. Yung ginawang panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, never natin makikita yan sa Pangulong Marcos. Walang ngipin, walang yagballs, di umano. Wala. Dahil nga may issue pa ng polvoron. Di ba? Kaya kinakaya ang gobyerno. Kayang-kaya tayo ng mga oligarko, mga tambay. Nabibilog po yata ang ulo natin. Palibasa, para din pong oligarko ang Pangulo yata, ang pamilya Marcos, mga katambay. Nagtatanong lang. Dahil pati po sila hindi nagbabayad ng estate tax di parang mga oligarko rin na dapat singilin. Di po ba, mga kababayan? Ganyan po katindi. Marami pa po yan, mga tambay. Marami pang darating. Hanggat hindi po nababago ang sistema ng gobyerno natin ngayon, marami pa po tayong kahirapan, pasakit na dadanasin po dito po sa binagoong Pilipinas. Dire-diretso pa po ito, mga tambay. Hanggat hindi po nababago ang sistema, lalong-lalo po ang 19th Congress ay hindi po nabago
Dahil po kampi-kampi po sila, nagkakampi-kampi. Hindi po para sa bayan ang ginagawa po nilang trabaho sa atin. Para po proteksyonan ang kani-kanila po pinoproteksyonan, lalong-lalo po ang mayayaman. Di kaya? Dahil sila rin po ay mayayaman. Unbelievable. Kaya po nakakalungkot mga tambay. Hanggang kailan po tayo magtitiis? Hanggang kailan kaya? Hanggang kailan tayo parurusahan? 3 taon na po tayong pinarurusahan ng binagoongang Pilipinas. Hanggang kailan kaya matatapos ang parusang ito na binibigay po sa atin ng binagoongang Pilipinas? Sana po may katapusan to sa lalong mabilis. Sana may katapusan ng kahirapan na ganito. Kontrolado po lahat ngayon ang sitwasyon ng mga oligarko. Talaga pong sila may kontrol kung kailan nila gustong itaas. Pahirapan ng mga Pilipino. Palibasa ay wala silang mga puso. Walang awa sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa mahihirap at sa middle class. Ang mga giant oligarko sa ating bansa, mga kababayan. Sana po ang maitutulong na lang po natin, mga kababayan, para po magkaroon po ng talagang matinding investigasyon sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Papasukin po natin. Iboto po natin ang mga tao po na pinili po ng pamilya Duterte. Ipapasukin po natin silang lahat sa Senado at ganoon din po sa Kongreso, mga kabayan. Kailangan po natin yan. At syempre po, kailangan din po natin tulungan ang PDP sa pagbabantay po sa COMELEC. Yan po ang number 1 pong problema po natin ngayon. Ang COMELEC din. Dahil nahandyan po ang COMELEC po ang nagtatalaga ng mananalong politiko. Yan po ang malaking problema po natin. Dahil nga po lumalabas ang issue na mukhang meron daw pong di umanong mahokos-pokos dyan. Yan po ay pinatunayan na mismo ni Attorney Respicio, mga tambay. Si Attorney Respicio po, ang isa pong expert po sa pagiging IT expert, mga tambay. Kailangan po natin tulungan ng PDP laban na magbantay po sa COMELEC nang hindi po tayo mabudol muli, mga kababayan. Mahirap na po. 3 taon na po tayo nagtiis. Dadagdagan pa ba natin ng another 3 years na wala pong mga investigasyon na ginagawa ang Senado at Kongreso sa isang damukal na korupsyon sa ating bansa? Sana po, sana makapasok po tayo at hindi po tayo madaya ng COMELEC, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna, mga kababayan. Talagang konting tiis lang po, napakahirap po. Talagang minalas po tayo Minalas po tayo, mga kababayan. Nabudol po talagang ganun Ang ating Pangulo pala, hindi pala makamahirap, hindi pala makamasa. Iba po pala ang ating Pangulo. Maka-oligarko po pala, di umano. Makamayaman. Wala pong pakialam sa mga Pilipino naghihirap. Wala po siya pakialam yata, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS, Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Glenn Aris ng United Arab Emirates. Diobilin Watanabe ng Japan. Baby Roman and Ate Isa ng Cagayan Valley. Thank you po, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, shoutout po sa mga nagpapa-shoutout po din natin, mga kababayan. Kila Nida Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas,
Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, and Mario Carvajal ng Europe, at Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Saudi Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denbour ng Netherlands, at si Tisoy Roa 9453, Dennis Velasco, Rafael De Los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh, taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Haki, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth, Tagum City, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nessa Bayan, si Jocelyn Perea, Elegio Noronio, Pearl Mendoza, Elma Mitchen ng Germany, Tahur Kubamak, Jabar Espuerza, Sausan from UAE, Lina Maladil, si Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi Akima ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaki and Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Beach, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE ng OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Bayron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, maraming salamat po. Shoutout po. Ingatan nawa po kayo mga tambay. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa ating pong kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat-ingat po mga kababayan. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingat-ingat po. Shoutout po. At mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat po. At thank you po sa mga gusto po ng tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan mga tambay na isama po natin palagi sa panalangin at dasal na maingatan po, madugtungan pa po ng mahabang buhay at makauwi pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.